Masaganang buhay mga kabsat! Tara samahan nyo ko mamalengke. Ayan, ganyan ang ating attire sa pamamalengke. Ayan nga, mababa na ako sa aming subdivision. Maglalakad lang po tayo ng almost 3 kilometers. Ayan nga, at sa ating paglalakad, nakakapag-exercise na rin ako mga kabsat. May mga nadadaanan ako na bilihan ng mga times. Madadaanan din natin ang mga gasoline station. At syempre, malapit din kami sa school ng mga high school. Kasama ko pala si Happy na mamamalengke. Syempre, tagabuhat ng ating mapapaliri. Madadaanan din natin ang barangay namin, ang Paradahan. Bumili pala tayo mga kabsat ng multivitamins. At yan ang ating mga madadaanan. May singwana. Ayan lang, marami nang nasa talipapa. May mga isda, saging, processed foods. Pero hindi tayo bibili niyan mga kabsat. Bibili tayo ng isda. Hindi yan ibubuhol. Bibili tayo dyan ng 1 kilong mangga. Pakwanan. Doon na rin pala sa amin. At yan, may mga Mura na? prutasan, Pinamimigay na? Bumili tayo dyan sa gulayan na yan. Kuha ka din? Ayan. Dito na mamimili, kabsat. Ang Kalahati gusto lang. mo, tapos ipapatimbang mo siya. Nag-grocery rin Sige, pala lakad. kami ni husband kasi wala na kaming mga sabon. Hindi naman ako nag-grocery ng maramihan kabsat dahil hindi naman kami kumakain ng mga processed food or canned food. At yan na nga, pauwi na kami, nag-tricycle na lang kami ni husband kasi medyo mabigat ang aming dala. At yan na nga, inilalabas na ni husband at ako naman ay maghuhugas na. God bless po! Isang mapagpalang umaga mga kabsat. Nauna palang bumangon sa akin si brother husband. At yan nga po, nakapagsalang na siya ng kanin sa aming rice cooker. At yan nga, si husband ay hinahanda na ang aking mga ingredients sa pagluluto. Nung natapos niya na pong i-prepare, ako naman po ay magluluto na. Ganito po ang way ko ng pagluluto ng sinigang na bangus sa kamatis. Pinagsasabay-sabay ko na yung kamatis, sibuyas, bawang, tsaka ako lulutuin sa sarili niyang katas. Gusto ko po kasi sa kamatis, kumbaga sa Ilocano, ikirog kunada. Tapos, palalabasin ko yung sarili niyang katas. I-overcook ko siya bago ko siya lagyan ng tubig. Pag na-overcook po kasi ang kamatis, lumalabas yung asim ng kamatis, yung sarili niyang asim para may lasa-lasa na yung ating sabaw. At yan nga po, nilagyan ko na ng mainit na tubig na galing sa aming electric kettle. Bago ko naman nilagay yung mga bangus para lutuin siya. Nung nailagay ko nga po yan, nilagyan ko na rin siya ng asin at pinakuluan ko siya. Nung napakuluan ko na po siya, yan nga po, pinakulong ko na. Tinitignan ko si brother husband, nakapagsalang na pala siya ng kanyang labahin.